Kaibigan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Meron tayo ngayon pinaka-latest na update dito nga po kay Bagyong Marce. Aalamin natin ngayon ang kanyang pinaka-latest track, intensity, mga lugar na posibleng maapektuhan dahil itinaas na po sa signal number 3 ang ilang bahagi po ng North Luzon, especially dyan po sa may Cagayan area, which is malaki ang tsansa na mag-landfall po ngayong araw. Eto nga pong si Bagyong Marce. But before that, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kaibigan, ito pong si Bagyong Marce ay may layo po ngayon or may lokasyon na 260 kilometers east of Aparri, Cagayan. At nasa 150 kilometers per hour pa rin ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin po sa sentro na may bugsong pumapalo po up to 185 kilometers per hour pa northwestward po ang kilos sa bilis po mga kaibigan na 10 kilometers per hour. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan dahil inaasahan po pagdating naman po ngayong alas 5 po ng umaga mga kaibigan ay mas lalapit pa po. Eto nga pong si Bagyong Marce na may layo po na 165 kilometers na east of Aparri, Cagayan pa rin siya. Mas lumakas po siya, typhoon category pa rin. 155 kilometers ang lakas ng hangin. Pa northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang napansin natin dito mga kaibigan, habang papalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility, eto pong si Bagyong Marce ay mas humihina po yung kanyang pagkilos. Kaibahan yan nung bago siya pumasok sa loob ng ating PAR or nandito pa sa ating bandang Silangang Mindanao. Nasa 30 to 35 kilometers per hour yung lakas ng hangin niya. So mabilis niyang tinahak etong extreme northern Luzon. At ngayon ay medyo nahaharangan siya ng mga kalupaan or mga puno dito nga po sa may bandang North Luzon, mas bumabagal po yung hangin niya. Pero naapektuhan naman ngayon ang ilang bahagi po mga kaibigan ng Cagayan, kasama na rin po dyan ang Babuyan Island. Maya explain ko sa inyo mga kaibigan. So alamin muna natin latest track nito nga pong si Bagyong Marce at kung kailan siya lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po mamayang alas 5 po ng hapon ngayong araw po, November 7, ay malaki ang tsansa na mag-landfall. Eto nga pong si Bagyong Marce dito po sa ilang bahagi ng Cagayan. Nakataas po kasi ngayon ang strong wind signal or malakas na hangin hanggang signal number 3 mga kaibigan sa ilang bahagi po ng mainland Cagayan, kasama pong southern portion po ng Babuyan Island. Mag-ingat po kayo dyan sa malalakas na hangin. Pag sinabi po kasi natin na signal number 3, may lakas siya ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour na tatagal or may duration po na 18 hours. Sa loob ng 18 hours, doon po yan posibleng maranasan. At habang mas lumalapit pa, eto nga pong si Bagyong Marce dyan sa North Luzon ay posibleng maitaas sa pinakamalakas hanggang signal number 4 po. Etong lakas ng hanging si Bagyong Marce po mga kaibigan. Meron din po tayo ngayon or nakataas din ang strong wind signal number 2 mga kaibigan sa ilang bahagi naman po ng Batanes, kasama pong Babuyan Island. The rest po ng mainland Cagayan, northern portion po ng Isabela, kasama rin mga kaibigan ng ilang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at ilang portion po ng Ilocos Sur, kasama rin mga kaibigan dyan ng ilang bahagi po nito nga po sinasabi natin na Batanes area. Tulad ng aking sinasabi, may duration po yan na 24 hours, may lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Strong wind signal number 1, nakataas pa rin, natatagal or may duration po na 36 hours, lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ang ilang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion po ng Pangasinan, at kasama rin na rin pong ilang bahagi ng Mountain Province, Sipugaw, Benguet, the rest po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern portion po ng Aurora,
ay apektado ng signal number 1. So posible ang maitaas sa signal number 2 kung mas lumapit pa. Ito nga pong si Bagyong Marce mga kaibigan ko. At kung titignan nyo kasi sa ating pinaka-track, latest track natin, etong si Bagyong Marce po, no? Approximately lalabas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po mga kaibigan ng November 9 sa ganap po na alas 5 ng madaling araw. Sabado po yan at sa Biyernes naman ito ay nasa boundary na ng ating Philippine Area of Responsibility. At habang papalabas siya ng Philippine Area of Responsibility natin ay mas bumabagal po siya. Bakit siya bumabagal mga kaibigan? Dumidikit na po kasi siya, no, at tumatama na siya sa ating Philippine landmass or sa kalapuan po ng ating bansa, which is isang dahilan yan kaya mas bumabagal siya. Pero habang bumabagal siya, mas malaki po yung napipinsala niya, especially dyan po sa ilang bahagi po na Cagayan. Kaya naman pinag-iingat po yung ating mga kababayan dyan sa banta nga po ng pagbabaha sa mga low-lying areas at sa mga landslide prone areas, especially po yung mga nakatira sa paanan ng bundok. Mag-ingat tayo dyan sa banta po ng landslide, no, kapag kaganitong meron pong bagyo. At mga kaibigan, bukod pa po dyan ay meron din po tayong nakataas ngayon, no, na forecast accumulated rainfall o yung mga pag-uulan po na posibleng maranasan. Ngayong araw po inaasahan na intense to torrential po, no, na may tagal po or may dami ng tubig na 200 millimeters ang mararanasan sa ilang bahagi po ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Heavy to intense naman na may dami ng pag-ulan na 100 to 200 millimeters sa pag-ulan sa Batanes, Abra at Ilocos Sur. Moderate naman to heavy intense rain ang mararanasan na may 50 to 100 millimeters sa pag-ulan ng mararanasan sa Kalinga, Isabela, Pangasinan, La Union, Benguet, Mountain Province. Kasama dyan yung hangin mga kaibigan. Yung mga lugar na aking binanggit, meron po yung mga designated na signal number. Kaya alamin po natin mga kaibigan, no? Mas maganda kung kayo po ilalabas na inyong mga bahay, nakahanda po tayo mga kaibigan. Pero dapat mas maganda as long as para safe tayo ay mag-imbak na lang tayo ng pagkain. Hindi na kailangan lumabas kapag ganitong may banta po ng bagyo dahil delikado nga po mga kaibigan. Mga kaibigan, bukod pa po dyan, meron din tayong forecast weather condition, no? Siyempre hindi lamang Northern Luzon po ang ating i-update. Apektado din ngayon ang ilang bahagi po ng Bicol Region, Quezon, ng localized thunderstorm. Kasama na ito nga pong trap ni Typhoon Marce. So asahan din sa mga lugar na yan ang medyo maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. Dito naman po sa may bandang Metro Manila, the rest po ng ating bansa, especially sa Visayas area at Mindanao, marami nagtatanong sa atin kung apektado. Well kaibigan, kung updated ka sa ating mga weather update, makikita mo na hindi masyadong apektado, no? Dahil malayo po, nasa extreme northern Luzon, etong si Bagyong Marce, wala sa Visayas at wala sa Mindanao. Ang nakaka-apekto dyan mga kaibigan sa Visayas at sa Mindanao ay ang mga localized thunderstorm, severe thunderstorm na madalas tuwing hapon at sa gabi po nagpapaulan. So mga kaibigan, bukod pa po dyan, hindi pa nga po nakakalabas itong si Bagyong Marce. Eto na naman tayo, no? Laging tanong na ating mga kababayan, may kasunod ba na mga bagyo? Well mga kaibigan, kahit sabihin ko man wala, no, ang katotohanan ay meron tayong chinecheck ngayon at minomonitor po na dalawang sama ng panahon, at kung titignan po ninyo, may chance ito na mabuo bilang isang bagyo, no? And as of now mga kaibigan, after po makalabas o pagkatapos makalabas nito nga pong si Bagyong Marce, ay papasok ang panibagong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, which is merong 50% na chance mga kaibigan na maging bagyo. Yung isa naman na nasa likuran niya, 10% ang chance, medyo mas maliit ang chance na maging bagyo mga kaibigan. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, mas maganda kapag ganitong bagyo season ay nakahanda tayo. Marami nagtatanong sa atin bakit daw ganito ang nangyayari. Sunod-sunod po ang mga bagyo na pumapasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So last year, ganito din ang nangyari na sitwasyon mga kaibigan. Maraming mga bagyo din na pumapasok. Kasama na rin kasi dyan ang pagbabago ng climate change, no? Hindi na po natin may iwasan yan mga kaibigan. At alam naman natin pag bare months, kapag hanging amihan season ay may mga pag-uulan po talaga na kasama. Minsan hanggang sa susunod na
na taon pa yan tumatagal. So mas maganda kapag ganitong may bagyo, maging handa na lamang po tayo mga kaibigan ko. So yun lamang po ang update natin for today. And please huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi ko kayo ma-update sa lagay ng ating panahon. Magandang araw po sa inyong lahat.